warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayun mga anak, no, alhamdulillah, sorry no, naputol yung ating live. And again, alam natin kung gaano ka-importante, mga kapatid, mga anak ko, mga arikulakan, yung napapaloob sa last 10 nights ng Shahrul Ramadan al-Mubarak. Alam natin kung gaano siya ka-mubarak. And pag sinabi natin mubarak, ibig sabihin mga anak, ang napapaloob dito ay hindi siya usual na ibada o ajar sa normal na mga gabi at araw ng Ramadan. Right? At bago natin talakayin kung ano kung gaano kaganda yung napapaloob sa last 10 nights ng Ramadan, nakakalungkot na napakadami ng mga kababaihan, mga kalalakihan na para bagang, alam mo yung, hindi ko alam kung naiintindihan ba nila yung baraka ng Laylatul Qadr. Ay hindi ko alam kung wala ba talaga silang alam sa Islam para gamitin nila yung mga gabi ng Ramadan para lang sa mga kalalakihan, mag-game lang ng mag-game. Sa mga kababaihan, may oras pa silang mag-post, may oras pa silang gumawa ng mga bagay na hindi talaga, kahit sabihin mo pa na hindi siya malaking haram o maliit na haram o anong klaseng haram man yan. Pero yung the moment na nagwe-waste ka ng time, sinisira mo yung baraka ng bawat minuto ng Laylatul Qadr, subhanallah, nakakalungkot. No? Naaawa ka sa mga kababaihan na ito. Hindi lang po yung mga bata, pati yung mga matatanda. No? Either nag-waste sila ng time sa pamamagitan ng panonood ng K-drama o di kaya wasting ng time sa pamamagitan ng pagpo-post kung ano-ano, panonood ng Netflix, or wasting time dahil natutulog sila. So, ibig sabihin, wa na'udhu billahi min dhalik, hindi nila talaga alam yung napapaloob na baraka sa mga gabi ng Laylatul Qadr. So, mga kapatid, una, sabi ko, please stop wasting time. Kung ikaw ay may kamag-anak, kakilala, na nakikita mo na yung mga gabi ng Ramadan, buong gabi nilang inilalaan sa pagtulog. O di kaya buong gabi nilang hawak ang kanilang mga cellphone and then scroll ng scroll kung saan-saan sa kanilang mga social media. I-share mo ito. Itong episode na ito kasi baka sakali, anak, na ang pag-share mo ng episode na ito ay maging dahilan para makamtan ng mga kaibigan mo, ng mga ka-GC mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga kaklase mo, yung never-ending ajar ng Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Subhanallah, Laylatul Qadr, mga kapatid, bago natin i-expand itong aya na ito, could you imagine, anak, ang Laylatul Qadr, ang time ng Laylatul Qadr ay mula Salatul Maghrib until hatta matla il-fajr, hanggat dumating ang dawn. May mga tao na tatlong klase yung mga tao. Una, gigising lang sila para magsamayang ng tahajjud. Right? Gigising lang sila para magsamayang ng tahajjud. And then, pagkatapos sila magsamayang ng tahajjud, balik ulit sa kung ano yung usual na ginagawa nila. Pero, mula Maghrib hanggang Salatul Isha, pagkatapos magsamayang ng Salatul Tarawih, babalikan na naman yung kanilang mga cellphone, and then walang oras na wala silang ginawa kundi mag-scroll sa Instagram, sa TikTok, sa Reels, sa Facebook, sa mga GC nila sa Messenger. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim, di ba? Could you imagine, halimbawa mga takulyakan, kung sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, mula Maghrib, right? Kung sasabihin ng isang leader, yung Allah subhanahu wa ta'ala, ng isang leader, halimbawa yung mayor, o di kaya yung head ng DSWD, sasabihin niya sa'yo, mula Maghrib hanggat Salatul Fajr, right? May ibibigay minuto na 1 milyon na piso. Anong gagawin mo? Right? At pwede kang pabalik-balik basta huwag ka lang mapagod. At itong slot na ito ay from Maghrib hanggang Salatul Fajr. Anytime, Annalyn, babalik ka kasama ng nanay mo, anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, lahat yan ay po pwede.
non-stop, pero may time from Maghrib to Salatul Fajr. Subhanallah. Kahit siguro sabihin pa ng DSWD na director na magbibigay ng ayuda, bawat pila mo, 10,000, wallahi al-azim, baka makita mo na lahat ng tao sa iyong community ay baka lahat sila ay may stampede at mamatay sila dahil sa gusto nila makakuha ng 10,000 and then dadalhin sa bahay, babalik uli, and then baka hindi lang sila 100 times na pabalik-balik. Bakit? Kasi naniniwala ka na ang director ng DSWD totoo magbibigay ng 10,000 na ayuda bawat minuto ng salatul ng oras na ito, basta't wag ka lang mapagod. Saleha. Wajima, kung ikaw ay isang Muslim at naniniwala ka na ang Laylatul Qadr ay khairum min alfi shahr, hindi sinabi ng Allah na equal, right? Ang ibada, hindi niya sinabi na ang sambayang na may tatayo mo mula Maghrib hanggang Matla'il Fajr ay hindi niya sinabi na 70 times, hindi niya sinabi na 700 times, hindi niya sinabi na 7,000 times. Right? Ang sabi niya, ito ay mas matimbang kaysa nabuhay ka, Nur Hajj, ng 83 years in 4 months na gumagawa ka ng sambayang o tahajjud o nagbigay ka ng sadaka kahit ito ay piso, 100 pesos, 1,000 pesos, 1 million, anuman ang dhikr, anuman ang tilawa na ginawa mo sa mga oras na ito ay khairum min alfi shahr. Yun ang ibig sabihin na takuliakan. Could you imagine? Isusulat ng mga malaikat na inabutan mo yung Laylatul Qadr na para kang nabuhay ng mas higit pa sa 83 years na ikaw ay nag-ibada sa loob ng 83 years at 4 months. Ang tanong mga takulyakan, naniniwala ba tayo? Gaano kalalim, gaano katotoo, makatotohanan ang paniniwala mo na ang mga ibada mo o Kaiser from the Laylatul Qadr is khairum min alfi shahr. Gaano ka makatotoo? Sa mga tabligh, ang tawag nila dito ay yakin. Right, Ayesha? Ang tawag dito ay yakin. Gaano ka-certain ang puso mo na bawat minuto ng Laylatul Qadr ay khairum min alfi shahr? Right? Gaano katotoo mga takulyakan? Because only when you believe. Kaya nga, lagi, yung mga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi niya sinasabi, man sama, man qama, imanan, wahtisaban kufir lahum mataqaddama min dhanbi. Bakit napaka-specific na kung totoong naniniwala ka out of your faith, pananampalataya sa Allah, and your love, hoping for the big ajr ng Allah, bakit yun yung pinaka-konsepto ng hadith? Dahil magagawa mo lang ang fasting sa loob ng 30 days, ang salatul tarawih sa loob ng 30 days, gagawaan mo lang ng paraan na hindi ka makalive ng isang gabi na walang salatul tarawih kung talagang naniniwala ka sa Allah at alam mo na ang ajr ng Allah ay never ending. So the same atakulekan sa Laylatul Qadr. Right? So nakakalungkot na may mga kamag-anak tayo, may mga kapatid tayo, nakakalungkot na may mga kakilala tayo, kaibigan tayo, na anong ginagawa sa Laylatul Qadr? Tulog. Paano ka matutulog? Kung alam mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng ajr na alam mo kahit mabuhay ka ng 83 years, imposibleng maging all ibadah. Kahit mabuhay ka ng 83 years, praise salam, kung bibigyan ka ng Allah ng 83 years, imposible na gabi-gabi, ikaw ay magasada ka ng 100 pesos. Imposible na 83 years, kung bubuhayin ka ng Allah nipa, magbabasa ka ng tilawatul Quran ng 83 years. Imposible. Walang ganon. So could you imagine at nakuliakan, the mercy of Allah to the Ummah of Rasulullah, binigyan tayo ng 10 days, 1 night, for this very, very special opportunity. Pero ang tanong, ang laging sinasabi ni Kakasali, do you really believe at nakuliakan? So i-share natin ang post na ito. Baka sakali na yung mga libo-libong kakilala natin, libo-libo na kamag-anak natin ay maging dahilan para lagyan nila ng tamang pakikitungo ang bawat gabi ng 10 days, ng 10 nights sa Ramadan. Bakit bawat gabi? Kasi wala tayong assurance. Ulitin ko lang, Ladsmia, wala tayong assurance na 27 ng gabi ng Ramadan ang Laylatul Qadr. Walang specific na hadith na nagsabi na 25th or 23rd or 21st
ng Ramadan? Wala. Pero lahat ng mga ulama, they conclude and they agree na ang Laylatul Qadr ay napapaloob sa 10 gabi ng Ramadan. So, ibig sabihin at ako lakan, kung gusto mo na makuha mo itong khairun min alfi shahr, then ibig sabihin, mag-e-effort ka talaga. Mag-e-effort ka. Yun ang ibig sabihin ng Maryam. At mag-e-effort ka. Ipapakita mo sa Allah na mag-e-effort ka. Alam mo ba na pwedeng malaman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang oras ng Laylatul Qadr, ang gabi ng Laylatul Qadr? Alam mo, Siti Aina, kung gano'n tayo kamahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Right? Pero bakit bakit sa incident ito, kung saan sasabihin ng Jibril na ya Rasulullah, ito yung Laylatul Qadr, biglang may dalawang nag-away. And then, nakalimutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na itanong yung Laylatul Qadr. Dahil ang kanyang atensyon ay napunta doon sa nag-aaway na dalawang sahaba. Dahil ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging fair. Maging fair. Ang Laylatul Qadr ay ibibigay lang ng Allah sa mga taong gusto mag-effort. Could you imagine, Maryam, kapag ang isang babae gusto maging doktor, anong effort ang ibibigay niya? Almost 23 years of her life. Hindi lang ang kanyang physical na effort, hindi lang ang kanyang mental na effort, hindi lang ang kanyang, financial effort. 23 years of her life, i-devote niya sa medical doctor, sa pag-aaral para lang maging medical doctor. Ganun din, likewise, kung mag-lawyer, ganun din ang gagawin niya. Minuto nagbabasa siya. Ganun din at ako liyakan ang gusto maging teacher, maging CPA, maging engineer. You devote almost 21 years of your life just to be somebody at madagdagan ng ititiway ang iyong pangalan. Pero kahit maging ititiway ka, maging doktora ka, maging CPA ka, maging engineer ka, nothing changed, Farida. Dahil kapag namatay ka, kahit makakuha ka pa ng 10 building at 10 sasakyan at 100 million, at the end of the day, mamamatay ka at ni isang katutak na, ni isang peraso ng ginto, wala ka madadala sa libingan mo. Pero anak, uulitin ko lang, bakit mo kapag sa dunya, kaya mong magbigay ng all effort, kaya mong mag-struggle, kaya mong magtiis para lang sa katiting na peraso ng piso, o libo, o milyon, o kunting katiting na pangalan sa dunya. Kaya mong i-sacrifice ang lahat. Kaya mong sumamba sa syaitan. Kaya mong ibenta ang kaluluwa mo sa Satanas, kay Lucifer. Pero bakit, anak, binibigyan tayo ng Allah ng pagkakataon o alipin ng Allah na sinira niya, ya ayyuhalladhina amanu alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yung mga Muslim na sinayang nila ang buhay nila sa pagmamahal sa dunya, sa pagmamahal sa posisyon, sa lahat ng mali na ginawa mo sa pornography, sa K-drama, sa haram, sa zina, sa pagpatay, pagnanakaw, pagkukurap sa opisina. Anak, lahat ng mali na ginawa natin, bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo ng Allah sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagkatarawi. At kung nagkulang ka pa sa loob ng 20 days, binigyan ka ngayon ng Allah ng isang gabi para makuha mo ang pagkapatawad ng Allah. Man qama Laylatul Qadr gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinuman, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang itayo niya ang Laylatul Qadr, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hindi ka lang patatawarin ng Allah, ang ibadah na ginawa mo ay mas matimbang kaysa sa 83 years and 4 months of amalun salih, mga takuliakan. So ulitin ko lang, mga anak, ano ang gagawin ng Allah sa atin? Diba? Ayaw ng Allah na mahulog tayo sa impyerno. Sobrang minamahal niya ang walakad karam na Bani Adam. At sobrang itinaas niya ang honor and favor na ibinigay niya sa umman ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa dami ng umman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang buhay. Ang dami na namatay bago mag-Ramadan. Ang dami ng mga tao na buhay nga pero nasa hospital. Ikaw, Sorlin, ang buhay na buhay. Nakikinig ka pa ngayon sa Diyan Kakasali. So anak, anong gusto mong gawin, Jonera? So please, I want you to stop wasting time. I remind you, I advise you from the bottom of my heart, stop wasting time at akuliakan mula Maghrib ng lahat ng tirang gabi ng Ramadan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Stop wasting time. Right? Nisha, sabi ko, anak ko, pag-away mo na kayo ng cellphone mo. Yan, itapon mo muna yung cellphone na yan. Kung ang kahinaan mo at akuliakan is yung cellphone mo na hindi ka nga nanonood ng K-drama ng Netflix, dahil alam mo na haram, di ba?
Pero scroll ka ng scroll, hindi ka makapagbasa ng Quran dahil scroll ka ng scroll. Naku, mag-away mo na ka ng cellphone mo o dyan ka muna. Hindi ka naman siguro mamamatay. Kung hindi, mag-deactivate ka ng yung social media. Magtira ka lang ng messenger kasi yun naman talaga yung, doon ka naman talaga, kinukontak ng mga kakilala mo. Actually, kung wala ka rin kailangan sa messenger, kahit yung number mo lang. Kasi ang number mo, personal number mo, ang nakakalam ng asawa mo, anak mo, nanay mo, kapatid mo. So the rest, wait lang. Kaya nga yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? Nag-i'atikaf siya ng last 10 days of Ramadan. Meaning, ano ibig sabihin niya, i'atikaf? He temporarily detached his life sa dunya. Paano? Doon siya nakatira sa masjid. Mismo yung pinakamamahal niya ng mga asawa, iniwanan niya for the meantime. Right? Hindi na siya pumupunta sa kanila. Right? Ibig sabihin hindi sa walang pakialam, pero wala mo na akong time sa inyo. 10 days of Ramadan, last 10 nights of Ramadan is my exclusive time to my Rabb. See, subhanallah, sa aking Panginoon. Ito yung exclusive na time ko sa Panginoon. Yun ang sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawatakulak tayo kasi mga babae, sobrang napakahirap sa atin na mag-i'atikaf. Right? Yung mga kalalakihan, mashallah, they have all free will, no? Na mag-i'atikaf tayo, napakahirap talaga sa ating mga kababayan. Ang importante at takulyakan, stop wasting time. So, anong gagawin natin? Mga anak, ito yung pinaka-importante. Please take note, make sure na gabi-gabi, ikaw ay nagkasadaka. Kahit na piso. Ngayon may Gcash, right? Of course, syempre, iniimbita namin kayo na supportahan nila naman kami sa ating 5th Dream Festival for our beloved orphans. Gabi-gabi, kahit na piso. Wallahi ladim, huwag mong mamalitin ng piso at takulyakan. Dahil sa Allah, ang piso mo, hindi lang times 70, hindi lang times 100, kundi ang sabi niya, kapag nagkataon na kapag sadaka ka sa gabi ng Laylatul Qadr, isusulat ng mga malaikat na ikaw ay nagsadaka ng more than 83 years and 4 months. Ano pa kaya kung ang sadaka na ibinigay mo sa kamag-anak mo sa programa natin sa Dream Festival ay 500 pesos gabi-gabi? Right? Subhanallah. Ay, kung subhanallah, kung may pera lang tayo, bakit hindi natin gagawin? Right? Ano pa kaya kung yung masjid mo, gabi-gabi, magdadala ka ng 10 tubig, ibibigay mo sa mga katabi mo. Ano pa kaya kung gabi-gabi, nandoon ka sa masjid kasi magkatahajud ka naman, may dala kang isang bote ng kape, magdala ka ng konting and then i-share mo sa mga kaibigan mo. Wag mong mamaliitin ang good deeds ngayong Ramadan. Wag mong mamaliitin ang good deeds ngayong last 10 days of Ramadan. I'm telling you, mga takulyakan, subhanallah, I'm telling you, no? I'm telling you, mga takulyakan, yung Allah subhanahu wa ta'ala, sobrang minamahal niya ang umma ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ayaw niya na makita tayo sa nakakadyanan. At alam niya na pinaglaruan tayo ng syaitan. At sinunod natin yung ating mga nafsu hawa. Napakadami na mga kalokohan natin. Ang dami ng pagkukulang natin. Hindi lang late na sala, hindi lang walang sala, hindi lang walang hijab, hindi lang pagbabakbite, napakadami. Si kakasali mismo, tao rin tayo na katulad ninyo. Lahat tayo ay may nagawang pagkukulang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, take this opportunity na mayroon pa tayo, buhay na buhay ka sa last 10 nights of Ramadan. No? Take the opportunity. Huwag mong sayangin ang mga minuto. I'm telling you at takulyakan. Ang kalaban mo lang ngayon ay hindi ang nafsuhawa mo, hindi ang syaitan, yung cellphone mo ang kalaban mo. So, anong gagawin mo? Gabi-gabi magsadaka ka. No matter how small, kahit na isang tubig lang. Right? Pangalawa, gabi-gabi, magtilawa ka ng Quran. Yung iba sabi nila, tinatamad na ako magbasa ng Quran kasi hindi naman ako makakatamad. Ay, hanggang ngayon, Suratul Nisa pa rin ako. HUK, hindi pa. Naku, that is your naps. HUK, isipin mo, magbabasa ka lang ng Alif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. O ilang letter yun. Hindi lang yun, 20 na letra. At ilan ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya kung sa bawat gabi ng Ramadan, kahit na hindi mo mabasa na maayos yung isang page ng Quran, pinipilit mo, nakalimutan mo, Ustan, na bawat pagod mo at hirap mo sa pagbabasa ng Quran, kasi hindi ka perfect magbasa ng Quran, ang ajar mo ay double. So for example, nagbasa ako ng Alif Lam Mim, 3 letra, right? And then ang ajar ng Allah, for example, ay times 700, and then naging Laylatul Qadr,
So isusulat ng mga malaikat na binasa ko ang Alif Lam Mim sa gabi ng Laylatul Qadr. Pero ikaw na hirap wafa sa pagbabasa ng Alif Lam Mim, double ang reward mo. Ganyan ka generous ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si kakasali, 1%. Ikaw, times 2. So at ako liyakan, huwag mong sabihin na, kasi ang bagal ko magbasa ng Quran. At kung talagang hindi ka marunong magbasa ng Quran at ako liyakan, be the people of Quran sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang English translation. At ipangako mo sa Allah na magbabasa ka na ng Quran. After Ramadan, maghanap ka ng online class. Kami dito sa Kakasali, marami kami mga online class. Mag-follow lang kayo kung ano yung mga monthly na program namin. Wallahi, lalim mga takulyakan. Katulad ninyo, ako po ay isang professional. Hindi po ako alima at hindi ako ustada. Ang kailangan lang ipakita mo sa Allah na gusto mo talagang matuto sa Quran. Naging topic na natin yan. So yung Quran mo, dhikr, naku anak, alam mo, subukan mo. Yung dhikr na ito, hindi mo kailangan maglaan ng malaking time. Mula sa bahay, papunta sa masjid. Subukan mo lang. Ang ididikr mo lang, subhanallah wa bihamdi. As in, wala na. Bawat step mo, subhanallah wa bihamdi, isang step, subhanallah wa bihamdi, isang step, subhanallah wa bihamdi. Anak, kung mayroon kang 5 minuto na ilalakad from your house, going to masjid, wallahi lalim, hindi lang 100 na subhanallah wa bihamdi ang mababasa mo. So isipin mo, papunta na masjid, subhanallah wa bihamdi. Right? So ano yung sinabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lahat ng kasalanan mo ay patatawarin ng Allah, wala pang Laylatul Qadr. Kapag binasa mo yung subhanallah wa bihamdi. Pagbalik mo, ano yung ididikir mo, halimbawa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tingnan mo, hindi lang 100 na astaghfirullahaladzim ang matatapos mo. So at ako liyakan, actually, still, magluluto ka, do your best to be wife, to be a mother, para mag-prepare ng suhur. I'm telling you, at ako liyakan yung dhikr, huwag mong mamaliitin, kasi marami tayong magagawang dhikr. Ang totoo, wala tayong focus, kasi number 1 distraction natin ay ang ating mga cellphone. You and your dua, more dua. Ano ba talaga yung kailangan mo, Saleha? Yun, dapat very specific yung gusto mo. Kung gusto mo ng anak, hindi kayo magkaanak ng asawa mo, sabihin mo lang, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kahit na ako ay isinulat mo na baog, walang imposible na pwede mo akong mabigyan ng anak. See? Isipin mo yung isang babae na sinabihan ng Allah sa pamamagitan ng Musa alayhi salam na siya ay baog. Sabihin mo sa kanya, hindi siya magkaanak. And then after how many years, nakita ng Musa alayhi salam na may karag-karag na bata. At nagtaka yung Musa alayhi salam, oy, wait lang, ukhti. Anak mo ba yan? Ay, opo, ya Nabiyullah. Anak ko ang batang ito. Wait lang. Sabi ng Allah, baog ka. So, tinanong ng Musa alayhi salam, yung Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, naaalala mo ba na minsan tinanong kita kung magkakaanak ang isang ukhti na nagpapatanong sa'yo kung bakit hindi siya magkaanak. At sinabi mo siya ay, it was written na baong. Pero after how many years, nakita ko na mayroon siyang anak. Ya Rab, how come na ang qadar mo sa kanya, siya ay baong, and then after how many years siya ay nagkaanak. So, anong sinabi ng babaeng ng Allah? Sabi niya, ako ay nagkaroon ng hiya na hindi ibigay sa aking alipin ang kanyang hinihiling dahil his mindset is very, very positive. Ano yung mindset niya? Ya Allah, alam ko na ang itinakda mo sa akin, ako ay buong. Pero ikaw ay mahabagin. Ikaw ay al-azim. Ikaw ay al-aziz. Kaya mo ang lahat. You are the might. At lahat kaya mo magawa. At dahil sa habag mo sa akin, kaya mo kong bigyan ng anak. Subhanallah. Kaya sabi ng Allah, binigyan ko siya ng anak. So, ibig sabihin at ako liyakan, lahat ng hihilingin mo ay ibibigay ng Allah. Walang imposible. 100%. Ang kailangan mo lang yakin mula sa puso mo, Ya Allah, Ya Allah, ano man ang kailangan mo, address to Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong limitahan ang gusto mo. Dahil hindi naman sinabi ng Allah na ang ibibigay ko lang sa iyo ay 10 dua. No. Tayo ang naglilimita. So, tanongin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang dhikr, dua na kailangan mo? Because Laylatul Qadr is the night of Qadr. Meaning, He can change everything. Lahat kaya niyang palitan. Kung tunay lang tayong hihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Again, mga takulyakan, please, 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 no? Napakadami ng mga ibadah na magagawa natin. Alam ko na nagpa-fasting tayo, alam ko na nagtatarawi tayo, alam ko na nagtatahajjud tayo, pero usually, ang nakakaligtaan natin is yung ating sadaka, ang nakakaligtaan natin is yung gabi-gabi na pagbibigay ng whatever na maiinom, makakain in form of cash, no? Sa mga tao sa madrasa, sa masjid, sa programa ni Dir Kakasali, right?
yung pagbabasa ng Quran kasi nga nakakalimutan mo magbasa dahil scroll ka ng scroll ng Facebook at yung dhikr mo nawawalan ng focus dahil dito sa cellphone na ito at social media. So inshallah mga takulekan, no? More dhikr and more sadaqah and more Quran every night ng Ramadan, ng last 10 days of Ramadan, from Maghrib, ulitin ko lang, from Maghrib to Salatul Fajr, hatta matla'il Fajr. At ang mga bababa, Ashley, na mga malaikat ay hindi natin alam kung gaano kadami, billions of angels, pero sinabi ng mga ulama na kung mas marami sila kaysa dami ng pebbles or mga bato na maliliit at malalaki na mayroon ng mundo. So ilan ang bato? Subhanallah. Buhangin? Oh, it's hindi lang trillion. So ganoon kadami ang bababa dito sa lupa under the leadership of Jibril alayhi salam, no? Tanazzalul malaikati wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, sa pamamagitan ng permission at commandments ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko lang, stop wasting time from Maghrib, no, until Salatul Fajr. The best talaga sa mga hindi natutulog, ito yung pinaka-perfect na moment sa inyo, no? Kasi ako talaga natutulog ako kahit paano 3 hours from 9 p.m. tulog na talaga and then gigising ng maaga. Sa mga hindi natutulog, good, no? Hindi totoo na hindi ka makakapagtahajud kung hindi ka natulog, no? Take advantage. Pero hindi ka matutulog, siguraduhin mo na kung hindi ka marunong magbasa ng Quran, magbasa ka ng English translation, at o di kaya magdikir ka, o di kaya manood ka ng Islamic lecture. Gamitin mo ang mga gabi ng Ramadan to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to do ibadah. Mga takulekan, ulitin ko lang, pakishare ang ating episode ngayon. Kung may nasabi tayong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi tayong hindi maganda, it's all from me and may Allah forgive me. Huwag mawala ng pag-asa kahit na natapos na yung 20 days at feeling mo 75% lang yung ibadah mo, mayroon ka pang last night, no, ng Ramadan at days ng Ramadan para bumawi, mga kapatid ko. Wasari o ilang magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka-ardis samawati wal ardu uiddat lil muttaqin walillahit tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.